Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay paano kung may isang nagugutom? Paano kung may isang nagugutom? Mamaya habang kayo po'y kumakain, di ba naiisip kung may kinakain ang ibang mga Kristiyano? Lalo na ang mga kinakapos at nangailangang mga kapatid sa pananampalataya. Doon po sa ating mga outreaches, totoong posibleng maraming mga Kristiyanong kinakapos at nangailangan, kahit nga po sa pagkain. Ngayon po, maganda po sabi ng Biblia na karanasan po ng batang iglesia ukol dito sa Magawa 4:34-35. Sabi roon, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Pinamamahagi naman yon ay sa pangailangan ng bawat isa. Dahil po sa pagkilos ng biyaya ng Diyos sa iglesia, at dahil sa kanilang masaganang pagmamahalan at pagmamalasakitan, nagkaroon po sila ng pagbabahagi o sharing sa iglesia. At natulungan nila ang bawat nangailangan. Ngayon, balik ko sinasabi po na dapat nating ipagbili ang ating mga ari-arian tulad ng ginawa ng batang iglesia. Dahil maaaring wala pong katibayan ng ganitong pagbabahaginan ng mga ari-arian ay naging kinagawian o regular na gawain ng iglesia. Ngunit tila hindi po nais ng Diyos na ating baliwalain ang matinding pangailangan ng kahit isang kasapi sa iglesia, kung toong siya po ay isang kapatid natin sa pananampalataya. Ay nga po sa Deuteronomy chapter 15:7 and 8, utos po ng Diyos sa Israel na huwag nilang pagkakaitan ng tulong ang mga kabayan nilang nangailangan. Sa halip, dapat nilang ibukas ang nilang mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Sabi naman po sa unang 1:37 na kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangailangan at hindi niya ito tinulungan, masabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Kaya minamahal, para po sa isang nga pong kahihiyan. Sa isang iglesia nagsasabing Kristiyano, kung may tiis na babaliwala nila isa pang kapatid na nagugutom. Dapat tayong tumulong at tumugon sa pangailangan. Maraming salamat.